or good afternoon na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 10, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Caribbean Plaza entrance, may Chino Roses Avenue Extension, Magallanes, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may DMCI Home Corporate Center, sa may Apolinario Street, Bangkal, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, so government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Meron kaunting talaga karamdaman or situation. Pero syempre, despite that, hindi naman rin Kasi kung talagang anuhin kita, hindi ka makakaano dyan eh. Hindi ka talaga makakasingit dyan kung talaga sasadyan kita. Kabastusan na ginagawa kasi ng mga to eh. Alam ng traffic, tapos sisingit-singit pa. Kala mo yung sila lang yung nagmamadali ba? Sila lang yung may karapatang magmadali. Lahat tayo, lahat ng dumadaan sa kalsada, naka-traffic, dapat na panatilihin yung nakapila lang, hindi yung singit ng singit. Dahil lahat naman tayo nagmamadali, lahat tayo gusto makauwi, lahat sila gusto makauwi. Siyempre naghahatid-hatid tayo, kaya tayo hindi pa tayo uwi, mamayang gabi pa. Kailangan pa natin sila pauwi, hatid natin sila dahil sila yung mission natin. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Papaalam ako, ito yung pinakadaskan po natin. Magre-record po yan, ano po, nakatutok sa kalsada. At i-upload ko sa aking YouTube channel po. Okay lang po mga? Salamat po. hindi nila alam na ito ay inaabsorb ng katawan ay pumapasok sa system, pupunta sa tatamahan o naapektuhan ng gamit na na-absorb even hanggang di pag-i-infection, okay ang development ng mamaya yan, baka may katanungan kayo, SF na tungkol sa pagpapabuti. Kailan ba ito safe or kailan ito hindi? kailangan ba magpabuti? Correct. At patawagan na naman tayo kung saan magatutan. Tungkol sa baka at bakto. Wow, pinapiyaw. Okay. Meron na tayo tulay, platform, meron tayo kalsada, okay, meron tayo, ay ito naman nagpalongga naman pala yung lupa, ano, nawala. Oh. Ngayon, sa DZMM. DZMM Action ngayon, panawagan bayan. Nananawagan po ang pamilyang Revereta na sa sinumang nakakakita sa kanilang 62 taong gulang na si Crisostomo Revereta. Muli siyang nakita noong pang-25 ng Agosto, August 25, ito dito. Kaya merong ofisa, kaya sabi sa pagkaalala ng kanyang pamilya. Makausap natin sa linya at pinokontak po natin ang kanyang pinsan. Ito ba yung lumapit sa kapatid?
sabi ko nga sa video, 62 years old, pinsan niya, may autism. Medyo ang hirap din ano, dahil August 25, that makes it almost 3.5 months na. Ikaw, malapit na magpasko. Aabot lang po na po. Sana maging maganda ang kanilang kapasukan. Yes. Pagka nahanap na si Ma'am Crisostomo si Reverenda. Pero kung gusto natin malaman mula sa kanyang pinsan kung tawag dito, paano ang Ano level ng autism niya? Halimbawa, kung tinawag natin pag-ito, kung sa bahay ng siya ay tayo okay. Ano, I think nandiyan na sa linya, makukontak na natin. Inaayos lang natin ang kanyang line to make it clear. Okay? At, 9-5, si Reynaldo Rizzo, minsan nang nawawala. Magandang hapon po, Reynaldo. Hindi na po tayo sa action. Kasama natin si Tito Tito. Yes, go ahead. Hello, sir. Reynaldo? Naku po. Hello po. Hello. Hello, Ma'am Ray. Yes po. Ayan, si Ma'am Ray. Naririnig niyo po kami ng maayos, Ma'am Ray. Naku, iputol-putol. Nasaan ka? Bukas ka na ang bahay. Ano po? Medyo choppy po kayo, sir. Opo, medyo ayusin natin ang linya Oo. ni Ma'am Ray para ma-effective natin siyang marinig para manawagan sa kanyang pinsan na nawawala. Tatawagan natin sa telepono. Pero pansamantala, siguro naanan natin punta na lang tayo sa mga ating mga pagsusunod, balita. Pero yun ang ating nag-iisip sa autism natin. Hindi lahat, I mean, okay, na-stereotype. Pag sinabi ko, autistic, ay kaagad nandang hindi natin alam. Hindi natin sobrang genius level. Ano po to? Mula nung early 90s, pumutok siya ang kondisyon na ng mga bata. Pero at this age and time, palagay ko marami ng improvement sa therapy, sa curbing. Sabi nila curbing, diba? Na kung maaagapan ang kondisyon na yun sa mga bata, napakalaki ng chance na sila ay mamuhay ng maayos. And yung diagnostic ito, ganito nga eh. Meron tayong mga ginagamit na term na hindi maganda para i-input. Pero yung autism approach is a clinical stage. At meron diagnostic criteria na susunod. Pag naayos natin ito, maganda yun eh. Dahil sabi ko nga, once na diagnostic, may treatment, meron tayong approach na pwedeng gawin. And I guess, kailangan ang unang may pangangailangan ng Dok ay Yung understanding and acceptance. Okay? So tayo yung magbibigay sa atin na sila tabi ko. Malacanang, Mindanao, wala pa rin Pangulong Marcos Jr. sa ICI sa kabila ng pagiging priority bill ng Independent People's Commission Act. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Lotoro. Dahil nagkakatiwalaan pa rin ang Panginoon Marcos Jr. ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kabila ng direktiba sa Kongreso na gawin priority ang pag-aaral at pagpasa sa panukalang Independent People's Commission Act sa pag-treating vigilante para sa first officer at communications Undersecretary Claire Castro. Ang pagiging Independent Fact-Finding Commission ng ICI ay nakasentro lamang ang mandato sa pangangalat ng mga dokumento, datos at mga ebidensya makatutulong sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman at Department of Justice. Ito rin anya ang dahilan kaya walang content powers o kapagigyan ng ICI para magbato ng parusa sa mga personalidad na buhay mula na sa kanilang mga imbitasyon.
daw ni Castro na naresolba na ang issue ng budget sa ICI dahil naisimila sa komisyon ang kanilang pondo para makapag-operate at may pagpatuloy ang mga investigasyon. Para sa Malacanang, hindi hirap ng ganito si Pangulong Marcos Jr. kung hindi nga nila nais na magkaroon ng pangil o dagdag na kapangyarihan ng komisyon. Hindi naman ilinaw ng Malacanang kung sino na mabubuhin ng ICI kapag naipasa na ang panukalang Independent Import Commission. Pero nauna na nagmaiwasan si Castro sa posibleng paghawak ng upuntuan sa mga investigasyon tungkol sa project kapag iwan ang ICI. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Paton, Christian Yotores, DZFM. Maraming salamat, Christian Yotores. Samantala sa ibang balita naman, 7 pulis sa Loocan na dawit sa pagtatampa ng gawang kaso. Sinibak na ng napodpog sa serbisyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Crame, Radyo Patrol, Martin Padiernos, Marlin, ilang kasing gumagawa lang nila. Dito hindi doon sa wala ng pagkakasuba, isang kaso lang. Ito nga yung sinampa ng pagkoma. Sobra ito doon sa gawagawang kaso na isinampa ng naturang mga pulis. Sabi si Mang Kikito de la Rosa na inaresto na dahil sa 50. Pero kaso may kaugnay sa kabusugan o karakong ang isinampang kaso sa kanya ng mga pulis. So may pa rin mo kasi itong ito sa viral noong Puyo na tawag sa Lupoy Social Media. Hinggil sa pagkamatay ng pinatilyong anak na de la Rosa lang dahil sa laptop payloading magkaraang subuong sa mga para hanapin ang kanyang ama na nagtititin ang kapatid ng mga pulis sa Emirates sa Malacan. Sa una nila ang Pulcoma o Vice Chairperson Executive Officer Atty. Rafael Caricisana ay mga rangkong police captain, lieutenant, police master sergeant, kapulong police staff sergeant at isang corporal ang naturang mga pulis na sinilak sa serbisyo hanggang sa mga administrative kaso, grave misconduct, grave dishonesty, incompetence, conduct, unsuccessful police officer at iba. Sabi ni Carnisa na natin ang aktibong serbisyo at ng mga pulis bago ilabas ang desisyon sa kanilang administrative investigation. Mula nag-anak may iranin ang lapong kuba. Ang desisyon ito na alisin sila sa pwesto ngayong lumabas na ngayon resulta ng kanilang investigation. Kaya hindi pa naman ang si Carnisa na hindi pa durusot sila ang kitabang nawalis kumi sa kanilang hanay at pagutulong sa pangalan ng PNP. Sa ngayon, nanatili pa rin kumagulong sa korte yung criminal case na isinapan ng complainant laban sa bitong mga pulis. Kung ano naman ito ulit ito sa setang pagyo ng July, may nag-viral before na post sa mga pagkamatay ng pinatilyo na dahil sila sa pyrosis. Kasi nga, hindi nila nalaman na inulit talaga mga pulis yung kanyang tatay. Akala nila nawawaran nila sa bagyo, yung pala, inaresto pala at sinupahan na gawa-gawang kaso. Emerly, kung ano ang mangyayari sa mga pulis na ito na tinanggal sa pwesto. Sabi mo nga, tuloy-tuloy ang kaso, pero wala na sila sa PNP, ibig sabihin, hindi na sila sweldo at pwede pa sila mag-apply ulit bilang pulis. So, ito tinanggal sa serbisyo. Kasi talagang sinasaktan nila ang pulis at bahagi ng Philippine National Police. Itong mga pinag-usipituan sa ito, nadamit doon sa pagkasampa ng gawa-gawa kaso. Ito sabihin kapag direct sa serbisyo ang ito pulis at alis na rin o wala na rin sila o hindi na rin sila eligible sa mga beneficyo na itinibigay para sa mga pulis. Yan ay tinanggal sa serbisyo dahil sa admin case na itinapa ng napulpo. Pero yung criminal case naman na itinapa ng complainant, yun yung kasalukan kumugulong ngayon sa korte at ito pa kung ano magiging verdict o yung desisyon at doon sa criminal case na itinapa laban sa kanyang ito. Very good, Claro. Thank you, Marty. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Martin Padiernos, DZFM. Martin Padiernos, nagbabalita mula Campo Crame. Ipinanawagan ng ilang mambabata sa huwag agbakan ng liderato ng Kamara ang travel clearance ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Kamara, Radyo Patrol, Amela Bakyo. Yes, Dr. Dennis Sakitang Leader of the House Deputy Minority Leader at Activist Party sa Legislato ng Sino, kay House Leader Fonseca Verde, na huwag pagbigyan ng Congressman Duterte na
biyahe iba't pagbansa sa loob ng 2 buwan. Sa panayaman, sinabi ng pambabatas na ang gusto para sa publiko na nagpapasweldo anya sa mga elected representatives ng public servants kung kaya hindi mo maganda kung pahihinulutan ng personal na laban sa harap na nagpapatuloy na sesyon sa Kamara. Ano ba siya? Tinatawanan dito, Mr. Bakit sa trabaho ang isang officeman ay katawan ng kami. So, dapat pag-isip ang mamamayan ng mas mataas na standard ng servisyo mula sa kanilang mga elected representatives. Kaduda-duda rin anya ang tanging nagawon ng kongresista dahil ginawa ito sa panahon sa pinayahan sa ng ICI na sumagot sa mga katanungan tungkol sa mga public infrastructure project sa kanyang distrito. Matatala ang simula sa Pagpunta Duterte sa Kamara sa malang ng nangyari sa 17 bansa mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2023. Paano na? Yung na 17 bansa is official claim ba ito o personal? Pagka ba personal, pera nila yun? Oo. Doon sa sulat itong ito ay sabi sa Congressman Paulo Duterte na gagamitin niya yung kanyang personal expenses para dito sa kanyang direktor sa 17 bansa. Kaya, maliligas ito na napupunta dito. Okay. Na pinapanawagang huwag ka dito. Okay. Thank you, ma'am. Yes, ito hindi at yan ang mga balitang kumpirmadong sigurado. Ito, Francis Patron, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Tuloy-tuloy ang mga balita pagkukumpuni sa nasilang tako last week. Pinamamadali ng Balita na yan, Brown, Pabinag, go! Noon at mga residente ng Luzon na makibahagi sa nagpapatuloy ng blood donation drive sa Makati City. Sa pagkatarungan niya ng Makati Action Center, Hospital ng Makati at Makati Health Department. Dahil ang blood donation drive na mapalakas ang public health services at emergency preparedness. Sa mga interesado Hindi ba mali ito? Umasiko hanggang bukas Hindi tayo mula alas pinunta 12 doon. ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa ground floor. Maliit pero kasya. Ako si Ramo Pilar James Caracho, DZWB, sa Pagkakao. Pataw sa hapon! Dagang salamat! Ralph Ovina, Anti-Truck Overloading Mobile Enforcement Operation sa Marcos Highway. Pansamantalang fierce thinking ng DZWH. Welcome to the Dr. Santos Dogo. Pansamantalang sinaspisyon ng DZWH at ang Land Transportation Office ng LTO mga isinatulungan na anti-truck overloading mobile enforcement at mobile operation sa Habaan ng Marcos Highway. At ang DZWH para sa mga tulong sa isang ng mabigat na trafiko. Kinidaan sa inaasang pagpensya ng mga sasakyan at mga motorista ngayong holiday. Epektibo ang pasamtalang suspensyon ng automation sa operation sa Marcos Highway simula ngayong araw December 10 at hanggang hanggang January 6, 2026 susunod na taon. Ako, Pilipino sa atin ng may sa radyo si DZWB. Dapat! Pataw sa hapon! Thank you very much, Luisito Santos. Atong ang hindi makakatikim ng special treatment ayon sa Malacanang. Pero mo mga kontrobersyal na mga personalidad sa bansa na yun, nandiyan yung atong ang. Nandiyan yung apelido. Oh, nandiyan yung apelido. Yak ang yak pa. Ano ba yun? Apelido Pinoy? Alright, unahin muna natin ang report mula naman kay Clan Wiper yung mga Chinese vessel na namataan ngayong buwan sa West Philippine Sea. Hindi dapat ikababahala ayon sa Philippine natin. Yes, go, go! Pinawin ng Philippine Navy ang pangamba dahil sa nagkaangkat ng mga gumaan mga Chinese vessel sa West Philippine Sea ngayong buwan. Sa mga Pilipinas ngayon, sinabi ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea
Rear Admiral Martin Trinidad na patuloy silang naka-alerto at hindi sila titiklop sa mga hamon ng dayuhan. Sa tuwing nakakitaan niya sila ng presensya ng mga Chinese vessel, inirereto po at sumite sa mga security state tulad ng EFA. Dahil sa dinanya ang pagpapraso sa mga naman ng mga mangisda kapag nakikita ang kanilang presensya, kaya patuloy ang kanilang pagpapatulya. Iulat ang EFA na nasa 20 barko ng David Stein ang Ito po. ng namataas sa West Philippines sa unang linggo ng Sa may, ito. Ito, no? Oh, yun nga yung tinuturo ko. Ito mga, ingat po. God bless po. Sa Malacanang ay dapat na ang isang Pilipino pa ang hindi naman Pinay. Sinasaldi ko, sina Edgar Iyak, at ano ay nako. Balitan ko na Walang special treatment ay go. na aasahan. Walang special treatment ka rin na aasahan si Atong Ang sakaling arestuhin na ito ng mga otoridad. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro matapos makakita ng prima facie evidence o mga ebidensya ang Department of Justice na magdidiin kay Ang sa kaso ng nawawalang sabonero. Sa kabila nito, sinabi ni Castro na nakakita sa kapatid ng korte kung paano sulitin ang family nito itiyakin sa Ang layo ng pick up natin. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po muna po samantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.